Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong nga Biyernes, pagpatay sa punong barangay sang Santo Niño Dueñas, Kagbana Sini, posible kahimuan sang gun for hire. Away sa duta, isa pa sa ginatanaw motibo sa pagpatay sa kapitana, Kagbana Sini luwas sa pagtimalos kag politika, suno sa kapulisan. Isa pa kaido sa Bacolod City, gintiro sang Indian target. Kapulisan nagpasalig nga tutukan ang kaso. 3 sa 22 ka choke points nga natungo sa Iloilo City LGU ginatunan para masolusyonan ang problema sa trapiko. Pila ka mga konsumidor sa Negros Power nagreklamo sa pagsakas ang bill kag tingob nga paghatag sa nga 2 to 3 ka bulan nga billing. Pila ka mga PDL sa Iloilo City District Jail Male Dormitory nagahandom nga mabisitahan sa ina pamilya subong nga Paskwa. Kag Christmas displays kag lights sa pila ka mga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo ginpasiga na. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Away sa duta, isa pa sa mga ginatutukan nga motibo sa pagtiro patay sa punong barangay sang Santo Niño Dueñas, Iloilo kag sa Bana Sini. Mga suspect sa krimen, dako ang posibilidad nga mga gun for hire. Ini ang gintutukan ni John Sala. Padayon pa ganatumod sa Iloilo Police Provincial Office kung sino gid ang yara sa likod sa pagtiro patay sa punong barangay sang Barangay Santo Niño Dueñas, Iloilo nga si Michelle Amela kag ang Bana Sini nga si Radney. Sa screenshots ng CCTV video nga nakuha sa kapulisan, makita na mga suspect kasakay sa motorsiklo. Lunsay nagasuksok sang itom nga long sleeves ang driver kag ang gunman. Naka-shorts naman ang nagtiro samtang nakadilargo ang driver. Kung basehan ang hulag kag pamaagi sa mga suspect, dako ang posibilidad nga gun for hire ang mga inisulong sa IPPO. Ang ilang manner is makita naton nga kabalogit sila no kung paano brahon ang ila sini nga plano. Kag isa sa mga ginalantaw nato diri, this is planned crime. Una nga na-establisar ang motibo nga politically motivated bangod incumbent punong barangay ang isa sa mga biktima. Apang matapos natumod nga mas madamo sang gunshot wounds ang naangkon sang Bana, nagagwa nga posible siya ang target nga patsyon. Butang nga nagwa ang anggulo nga pagtimalos. Ang Bana sang punong barangay nga si Radney ang may ginpatay sa ilang barangay sang 2008. Luwas sini nagagwa man sa investigasyon sang IPPO nga may nakontrang mag-asawa ang may kaangtanan sa duta. Sa mga gintalikdan nga mga tinuig is may ara dira nga wala pagintindihan na pagabot sa property. Amo ina ang nabato nato nga information which is nga subject ina man sa aton investigation no. Sa damnag lang madamo sa naging operasyon ng IPPO, CIDG kag iban pa nga unit sa kapulisan batok sa mga hindi lisensyado, undocumented kag loose firearms gani suno kay Aranyo, hindi malayo nga posible ini ang mga armas sa ginagamit sang mga gun for hire sa probinsya. Nakita naton mga loose firearms or mga unlicensed firearm. Kaya di wala man sang dira nga kriminal siguro nga magamit sang lisensyadong armas knowing nga di mabalaan niya nga ma-trace ang armas just in case. Ginapadalman man sa karon sa kapulisan na ginaligar pamahog nga nabaton sa mag-asawa antes natabo ang insidente. Upo kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Sa Bacolod City naman, baw isa pa kaido, gintiro sang Indian target sa syudad. Nagadamo naman yung kaso sang animal cruelty sa Bacolod City, ginakaalarma na sa LGU. Yaring balita, ng aton gintutukan. Wala pa isa ka bulan sang gintiro sang Indian target sa isa ka minor de edad ang ido nga si Lucas sa barangay Mansilingan. Kagabi, may isa na naman ka ido nga nabiktima sang pagpaniro sang Indian target sa dalan Benigno Aquino Drive. Makita sa sining nga laragway nga kuha sa isa ka estudyante nga nagaungot pa sa tiyan sa ido ang Indian target. Ginayon yung rescue sa NGO nga Bacolod Animal Chance and Hope Project ang amok nga ido. May nagtawag na student
ng nakita nila na ara sa kalanaan ng Ido sa kantin nila na may igo na siya sang Indian target sa gilid. Napaidalom na sa operasyon ang ido nga si Tiger kag subong padayon nga nagapaayo sa isa ka veterinary clinic. Ang asunod-asun nga insidente sa animal cruelty ginakalarma na sa Bacolod Veterinary Office. I-implement na niya ang mga layi kag para ma-inform gid kung pwede gani ma-lecturean no or masampulan ng mga tao nga gahimot sila. Agud matutugan ang ining mga insidente, plano sa Bacolod City Police nga inuso ang pagpahamtang man sa Animal Welfare Desk kasubong sa Iloilo City. We will campaign more sa amo sini nga aspeto kay now and then may ara man kami mga pulong-pulong kag mga dialogo sa aton nga kabarangayan. Padayon pang imbestigaran sa otoridad kag LGU kung sino ang nagtiro sa ido. Ginakasubo naman sa pila ka animal welfare advocates ang insidente. I think that person who did that to that animal is not even mentally capacitated or stable. Because you as human in your own capacity would never do that in your normal thinking. Opo, Kirinel Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Sa iban pa nga balita, Iloilo City may yaras ang 22 ka choke points ng trapiko ukon mga dalanon nga masami nagagutok ang mga salakyan. 3 sa mga ini ginatunan para masolusyonan ang problema sa trapiko. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City. Zen? Jert, ginatunan na sang Iloilo City Government kung paano masolusyonan ang problema sa trapiko, ilabi na sa tion sang rush hour. Bumper to bumper ang mga salakyan diri sa Tagbak, Haro, alas 9 kainang sang aga. Bangod sini, tuman kahinay sang dalagan sang trapiko. Isa ang Tagbak sa 3 ka traffic choke points sa syudad, ang ginatutukan subong sang Iloilo City LGU bangod sang problema sa trapiko. Kung mga amo ni oras, siguro traffic lang gid, ang kagutukan lang. Ang pila katag dumalahan sang establishmento sa lugar ginatudlo rason sang paggutok sang salakyan sa dalan amo ang pagpondo sa mga modernized PUJ para magpasakay kag magpanaog sa mga pasahero sa hindi designated area. Amo na sila dang baso daong. Diya na sila panaog. Diya na sila ga-parking mo na parkingan. Nagpahamtang na sang separator sa tunga sang dalan ng Iloilo City TTMO agud malikawan ang pag-U-turn sa mga salakyan nga nagadugang pa sa pagpugok sang trapiko. 22 ka mga lugar sa Iloilo City ang na-identify sang Iloilo City TTMO nga mga choke points sa trapiko. Apang ginatutukan nila subong ang Tagbak sa Haro, ang sa atubang sang isa ka mall sa Bonifacio Drive kag ang Molo Plaza. Ginaplastar na sang syudad ang traffic experimentation scheme sa 3 ka choke points. We have several recommendations insofar sa traffic scheme wherein nga dapat mapahimuan kini sang regulation ordinance sa experimentation. And then once nga maging effective, it will become now a regulation ordinance as the new traffic scheme. Amat-amaton man ang iban nga lugar sa tion nga matapos maplastar ang traffic scheme sa 3 ka choke points. Magadugang man sang traffic signs, pareho sang no parking, loading and unloading signages. Ipadayon man ang clearing operation agud makuha ang mga obstruction sa dalan, lakip na ang on-road parking. Mayara nga 391 ka traffic personnel ang syudad nga nagadeleher sa mga salakyan, agud mapahagan-hagan ang traffic situation sa syudad. Jert, suno pa sa Iloilo City TTMO nagadugang sa kagutok sang trapiko ang mga aksidente sa dalan. Gani nagko-coordinate na sila sa Iloilo City Police Office agud gilayon nga maaksyonan ang mga vehicular accidents. Jert? Madamogin nga salamat sa update, Kapuso Zen Kilantang Sasa. Samtang, pila ka mga konsumidor sang Negros Power nagreklamo matapos makabaton sang atrasado nga billing. Bill sang iban nga konsumidor nagtaas man. Ini ang gintutukan ni Eileen Pedreso. Masami nga yara lang sa masobra 2,000 pesos ang electric bill sa pamilya Zamora sa Barangay 30, Bacolod City. Bangod matansyar man nila ang konsumo sa kuryente. Pero sa bulan sa Nobyembre, ginkakibot nila nga naglabot na sa masobra 4,000 pesos ang ila balaydan. Uy, makami dyan po. May mostly to gadlagan 2 to 2,4 ang monthly namon. Natukiban sa pamilya nga gintingob ang Setyembre kag Oktubre nga biling. Rason nga nagtaas ang balaydan. Sineko pa ang ulhi nga nagpatigayon sa reading suno sa ila. Si Freddy, nagakabalaka nga magdoble man ang balaydan bangod wala pa kaabot ang billing para sa bulan sa Nobyembre. Kaysa nagligad, kun readingan kami, pero pag abot sang mga bill, wala ang amon pangalan. Gani nagpadulong na lang si Freddy sa opisina sa Negros Power kung sariin ginlantaw ang iya records. Ginahikot na ang pagpadala sa iya billing.
pathag sa Negros Power. Resulta sa transition process halin sa Seneco ang natabo nga delayed billing kag mga kaso sang doble nga mga bill bango nagapadayon pa ang data migration kag verification sa mga detalye sa mga konsumidor. Parte ni isang normal nga transition sa halin pakadto sa Seneco system, pakadto sa Negros Power nga system, dako nga data ang dinakaptan. Sa karon, 3 to 4% na lang sa mga konsumidor ang wala makabaton sa billing. Nagapadayon man ang pag-review sa reading sa mga Seneco personnel. Ginhatagan sa extension ng isa ka bulan ng mga konsumidor nga nakabaton sa multiple billings para makabayad. Hindi magpatuman ang Negros Power sang pinalidad kag disconnection sa mga apektado nga konsumidor samtang ginasolusyonan pa ang problema. Upod Geruel Manggoy, Aideen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga puso, pila naman ka mga PDL sa syudad sang Iloilo, sa Iloilo City District Jail Male Dormitory nagahandom nga mabisitahan man sang ila pamilya subong nga Paskwa. Pag-obra naman sang origami nangin palangitan ana sa mga preso para makasuporta sa ila pamilya. Nakatutok, Zen Kinantang Sasa. Kamingaw, kalisod, kag paghinulsol ang pilalang sa mga emosyon nga mabatsyagan diri sa sulod sa mga karasel sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Ungka Haro. Si Manong Gab nga manog 3 ka tuig nga magasaulog sang Pasko sa presuhan, nagahandom nga mabisitahan sang iya asawa kag kabataan. Naaresto ini sang tuig 2022 sa kaso nga illegal drugs. Istoryahan na naman kami. Pero mas malipay ko siguro kung makabisita sila sa ako sa sininga Pasko. Isa si Manong Gab sa 1,340 ka persons deprived of liberty nga ginatudloan sa paghimo sang origami o kun ang Japanese art of paper folding sa idalom sang paghilom art club sang BJMP Ungka Haro. Pinaagi sini mahanas pang ila talento. We already established the Paghilom Art Club, which is when we say about paghilom is healing. It is a part of their welfare and development process diri sa sulod. Nakahimo na ang PDL sa nagkalain-lain nga mga disenyo nga human sa magazine kag tissue paper. May alkansya nga lapis, home decors, Christmas lantern kag madamo pa. Nagaserbe man ini nga palangitan-an sa mga PDL. Muna lang niya ako inspirasyon, manti ang ini ko makwarta ko ni ma'am. Pinapadala ko man sa bata kung may bata na may sapo ko bla. Binabuli ko na bakal gatas. Una na bakal nila pagkaon. Actually, diri mami gina-develop na mo nga mong gawalingon nga sa hindi lang sa siling sa malain ta makapangita sang kwarta pagi man sa sini nga mga livelihood ma'am ginahanas kami isang BJNP nga at least sa pagwa namon may mabalaan kami nga at least maski sa gagmay lang makabulig di sa among pamilya. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga na-rescue nga badyaw sa Iloilo City subong nga Burma nagdangat na sa isa ka gatosuno sa task force on badyaw. Ginabanta 250,000 pesos nga financial transaction sa mga badyaw sa Hulo-Sulu, imbestigahan sa otoridad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Padayon kaghugot ang monitoring sang Task Force Badyaw and Anti-Mendicancy Team sang Iloilo City LGU sa mga nagaliho-liho kag nagapakilimos nga badyaw sa syudad. Ginapaabot sang Task Force nga magadamo ang mga badyaw sa syudad subong nga Disyembre. Sa operasyon sang Iloilo City LGU, naglabot na sa 100 ka mga badyaw ang ilan na rescue subong nga Burmonths. Kung ubra kita tagatag sang kwarta sa mga badyaw, ginatolerate ang aton sila nga makadto pagidiri sa aton syudad. So kung makita, yung avoid lang nila kung magatag. Sa mga na-rescue sang otoridad, ilan na tukiwan nga may mga financial transaction ang mga badyaw. 25,000 pesos ang pinakadako nga kantidad nga napadala sa isa ka transaksyon. Sa karon, naglabot na sa ginabanta 250,000 pesos ang ilang mga transaksyon. Ginapatanaw na namon nila kahita. May ara sila sa Palawan, nila kapadala sila. Sa Hulo-Sulo, ang maximum nga nakita ko do 25,000, 2015 naman. Ang mga transaksyon ang investigaran sang Task Force on Badyaw kung may sindikato sa likod sini.
Sang nagligad nga tato katuig, ginimbestigaran man sang NBI ang kasubong insidente, apang wala man sila sa may nakita niya ebidensya nga nagapamatuod nga may sindikato ang may kaymuan sini. Sa Bacolod City, 13 ka mga pamilya sang Badjao ang ginpang-rescue sang DSSD Anti-Mendicancy Task Force matapos masiplatan nga nagaliyo-liyo kag nagapakilimos sa dalanon. Ginistorya na ang mga ini kag ginpatagan nga ginadumilian ang pagpakilimos. Check pa to sila kung may available nga funds. Pero sa today, since yesterday, wala na ang presence ng Badjao sa Bacolod. Ginaimbestigaran pa sang LGU kung may sindikato sa likod sa mga ini. Nagpasalig ang kapulisan nga magbulig sila sa pagmonitor sa presensya sa mga Badjao. Actually, ang aton da nga no, hasta lang kita da sa sitaman. But then, kung nantaw naton traffic violation lang, walking na biyo. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mabuso nagdangat naman sa 83 ka mga employers sa Panay kag Guimaras nga wala nagaremit sang kontribusyon sa SSS o Social Security System. Ang ginkasuhan sa ahensya subungat tuig. Malapit 500 naman ka mga establishmento sa Panay kag Guimaras ang ginisyuhan sang show cause order bangod wala nagasunod sa mga pagsulundan. Kapon nga adlaw naglibot ang ahensya sa Iloilo City sa diin Siampagit kay employer ang gipangayuan sa pathag kaangot sa remittance. 15 dias ang inhatag sa ila agud makasabat. Inina ang kaangot sa maski pasanyaw nga run after contribution evaders o Embrace campaign sang SSS. It entails benefit sa aton nga mga working naton nga mga employees no kung katrabaho sila. Ang purpose dira at least mera silang ginatawag nga insurance coming from the government nga in case magmasakit, magbusog magbata or mag-retire sila sa uli, mera sila nga ginapaabot nga mga benepisyo. Mga kapuso, naka-eksperyensya sa makapila ka beses nga pagpatay siga sang kuryente ang pila ka mga konsumidor sa distrito sang Haro kaina sang Udto kag subong nga hapon. Suno sa More Electric and Power Corporation, porsyon sang Quintin Salas kag mga kaingod nga barangay ang naka-eksperyensya sang unscheduled power interruptions. Patag sang power distributors samtang nagapatigayon sang upgrading sa sistema sang Haro Substation, nagapatigayon sang adjustments sa pag-accommodate sang load o kung supply sang kuryente sa Haro Feeder 1 bangon sini nagtugas sang unscheduled power interruptions. Gilayon man nga nagabalik ang supply sang kuryente. Mga pusa, exciting updanta ang mga Taga-Lacaseliana sa pag-celebrar sa Ilabaylas de Luces Festival. Kita rin kita sa official lights-on ceremony sa December 13, 2024 upod kanday Kapuso Stars, Buboy Villar, Pecto kag Sean Vesaga. Sa December 14 naman, magbanding upod kanday El Villanueva, Yasser Marta, Elijah Alejo kag Gradson Flores at ang Grand Kapuso Fiesta. Kag, karon sa gabi, magabisita sa Banwas ng Isabela sa Jerry Gonzalez and John Rex sa pagbukas ng Paskwa sa Isabela. Mga kapuso, kita-kits tayo mamaya 6 p.m. sa lights on activity sa Paskwa sa Isabela. Dalhin ang buong pamilya at tropa at pakisaya kasama namin ni John Rex. See you mga kapuso! Nadakpan sa isa ka subdivision sa Barangay San Jose Arevalo ang ginakabig terorista sa Anti-Terrorism Council. Kag isa ka miyembro sa New People's Army nga wanted sa madamo nga kaso. Ang mga inagin kilala kanday Tomas Dominado, 74 anyos, miyembro sa Central Front Committee kaganay sekretaryo sang Komiteng Rehiyon Panay. Upod sini si Jofe Lecoto, 42 anyos, kaganay miyembro sang rebelde nga grupo, kag nagserbi nga medic nga sa karon nagaatipan kay Dominado. Ginpaidalom sa medical check-up si Dominado samtang gina-assess pa sang kapulisan kung i-detain siya o kung i-hospital arrest. Naglabot sa 646,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa drug buy-bust operation sa Purok 2, Barangay Botongon, Estancia kahapon sa ngapon. Ginkilala ang mga arestado nga Sanday Lawrence, 55 anyos, isa ka high-value individual, kag residente sa nasambit nga lugar, alias Ed, kag alias Geth, nga lunsay mga street-level individual naman.
Ginbawian sang kabuhi ang 69 anyos nga si Jose Vallar matapos mabungguan sang ambulansya samtang nagatabok sa pedestrian lane sa barangay Karajuan, Himamaylan City. Padulong kuntani sa Bacolod City ang ambulansya nga ginamaneho ni Leo Haruba, 62 anyos. Suno sa kapulisan, ginaguyod sang biktima ang Carabao City samtang nagatabok sa dalan. Apang sa nakita sini ang ambulansya nga nagapadulong, nagbalik ini kag nabungguan. Ginbawian man sang kabuhi ang isa pa ka senior citizen nga si Alexander Baguna matapos malapakan sang truck nga nagakarga sang tubo sa barangay Tapi, Kabangkalan City. Suno sa kapulisan, nagapahuway sa idalom sang truck ang biktima sang hinali ini nga ginpalakad sang driver. Wasak ang ulo sang biktima, ginapahayag nga wala natalupangdan sang driver nga may tawo sa idalom sang truck. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka mga retailers nagpahayag nga magapamirdihan kung sundo ng SRP sa GTI sa pagbaligya sa Noche Buena products. Ini ang gintutukan ni John Sala. Bida ang mga manamit kahanda sa tion sa Noche Buena. Gani para magiya ng mga konsumidor liwat nga nagpagwa sa Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry 6. While there were 13 na nag-reduce. So, if we are to check 104, so 104 ka prices nag-increase siya. The factors include, of course, the increase in the raw materials. Sa paglibot sa news team sa Iloilo Terminal Market, amo natukiban nga kadamaan sa mga retailer ang wala nagasunod sa SRP sang DTI. Yara sa 3 tub 10 pesos nga mas mataas ang ila presyo kung ikumparar sa SRP. Ti kay kung kisa ang panghatag na nila mahal, ti pasakaan man na namon madugang lang kami na sang gamay pagit eh. Kung si Manang Ninette Bagani ang pamakuton, posible nga wala na sila sang kita kag mamerdihan kung sundo ng SRP. Damo man ginabayaran namon, ti kung hindi kami makadugang, gid kami, perdigid kami eh. Ini makonsiderar nga basic necessities o kung prime commodities ang Noche Buena products. Gani hindi mapaidalom sa price control. Wala man sang salabton sa layi. Sunod sa DTI 6 ang mga retailer nga hindi magsunod sa SRP. But if ever na may maglapaw sang sa price guide, kindly report it to us so we can raise it to the manufacturers. Opo, kay Romel Porquia, John Sala. One Western Visayas. Mabuso balantayan, hugot karon yung monitor sang Canlaon Volcano Observatory Center ang asunod nga pagbugas ng abos ng Mount Canlaon. Naglabot naman sa anom ang numero sang ash emissions na na-record base sa 24 oras ng monitoring sa PHEVOS. Posibleng ipaidalom sa examination ng ash samples nga nakuha kahapon agud matumod kung halin ini sa idalom sang bulkan o kung pareho nga nakadeposito gihapon nga abos sa crater. Samtang halin sa anom, nagsaka sa 14 volcanic earthquakes nga na-record. Sa subong, wala sa magmatic activity sa bulkan apang wala gihapon ginadula sa PHEVOS ang posibilidad nga liwat ini nga maglupok. May mga times nga and sustained yapon ma'am nga mataas ang mga sulfur dioxide emissions day by day. Ang trend ni ma'am wala siya panaog for the past na eruptions ang June. Posibilidad nga maglupog ang bulkan ang ara gihapon. Mga kapusugin lamon sang kalayo ang ikaduha nga panalgan sa balay nga ginapanagiyahan sa pamilya Molomolo sa Barangay Hines Viejo, Pasay City kahapon sang Udto. Base sa pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection sa Pasay City, nagali ng kalayo sa rooftop sang balay kung sa diin nahamtang ang solar panels. Maswerte naman nga wala naglapta ang kalayo sa first floor sang balay kung sa diin nahamtang ang grocery store sang pamilya. Nagdanga sa 1.2 million pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Samtang wala pa madeterminar ang gintunaan sang kalayo. Mga puso, kunin kumparar naman sang ligan nga adlaw, magahina ang pagtupa sang mabaskog nga ulan sa dako nga bahin sang Apungsa.
Naghina man epekto sa shear line apang padayo ng huyop sa hangin amihan. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ng lapta-lapta nga ulan sa Antique, Aklan, Negros Provinces, pati man sa bahin sa Capiz. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sa pungsod bangod man sa localized thunderstorm. Mga kapuso, Christmas feels na gidya sa City of Love. Bangon magluwas sa pagpasiga sa mga plaza kag mga parol, nagabanaag naman ang pila ka mga eskwelahan. Ang University of San Agustin pwede nyo nalagawan kung sa diin ma-enjoy ang Christmas displays kag lights. Eye-catching naman ang Christmas lights sa Western Institute of Technology sa La Paz. Sa West Visayas State University, feel na feel man ang spirit of Christmas, bangod ginpasigan na ang Christmas Tower with fireworks display pa. Nangin masanag man ang University of the Philippines Visayas Miagao Campus. Karon sa gabi pasigahon man ang Iloilo City Campus. Nag-enjoy naman syempre ang mga bisita nga nagpadulong sa Angelicum School Iloilo para sa Siga Boom 2024 kung saan ginpasiga ang lights sa historic Lizares Gamboa Mansion. Nag-enjoy gid ang mga children diri kag ang Angelicum School naghatag man sang maayong talan-awon para sa mga Ilonggo. Mapua Cardinals nakauna sa Binil Blazers sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals. Kampiyonato makuha na balas din si Julius Bacaol nakatutok. Sa enkwentro sa Best of 3 Finals ang NCAA Season 100 Men's Basketball, una nga nakakuha sang kadalagan ang Mapua Cardinals nga nagluto sa Binel Blazers 84-73 sa pagpanguna sa Season 99 Rookie of the Year kag Most Valuable Player nga si Clint Escamis. Momentum to para sa amin and syempre medyo mababa yung moral nila sa kabilang kukunan and use this as an advantage para hindi na kami umabot ng Game 3. Kailangan ma-finish namin, maka-execute kami sa Game 2. Credit to them, they played great. Clint Escamis was great. I mean, proved why he was the MVP. Hopefully, we can find a way to be better next game. Sobrang dami namin turnovers 25 bata. Ganun. Tapos sobrang dami din nilang steals. So yun yung siguro kailangan namin adjustment sa Game 2. Apang hindi maluyag ang Cardinals nga masulit ang natabo sa ila sang Season 99. Kung sa din, naluto sila sa gihapon sa San Beda sa Finals, bisa nakuha nila ang Game 1. Gagawin namin yung best namin, all out kami sa Game 2 para makuha namin yung panalo. Para naman sa Binel Blazers, wala pa natapos ang away. We just have to go to what's been working for us and just be better. Bantayan ang Game 2 sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals buwas, Sabado, alas 12:30 sa hapon. Live sa GTV kag Heart of Asia, kag live stream sa NCAA Philippines Facebook kag YouTube. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 19 days na lang, Pasko na. Mahimo nyo syempre malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita pag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.